Good morning guys. Pakakawalan na natin si Ninja 400. And medyo sad kasi syempre may mga bagay tayo na nagkakaroon ng sentimental value sa atin. Iningatan natin yan, tapos inalagaan natin. And then marami ding rides na siya yung ginamit ko. Pupunta na ngayon yung buyer, magmi-meet kami sa office. So doon na kami magagawa ng transaction. Actually, nagpunta na sila dito kagabi. Unfortunately, umulan. So binawi niya ulit yung pera at iniwan niya yung motor dahil hindi siya makakabiyahe. So yun yung mga bagay na wala sa control natin. So pinabayaan ko lang dahil sabi ko okay lang naman kung hindi siya bumalik, walang problema, nasa akin pa rin naman yung motor. Pero kung matuloy siya, ayun, babalik siya ngayon. So this morning, nag-message na sa akin, sabi niya preparing na din siya. So on or about 10 AM pupunta siya dito sa Subic. So magmi-meet kami. So ngayon papasok ako, ipe-prepare ko lang yung mga documents niya. So stay tuned para ma-meet niyo yung bagong magiging owner ng Ninja 400 natin at saka yung transactions natin mamaya. So pack up muna ako guys para makabiyahe na. Bye Arya. Arya. Tim, bye-bye. So ayan na si Ninja. Huling silay natin sa kanya dito sa Lincoln Heights. So hindi na natin siya makikita tomorrow morning. So probably ito na yung huling sakay natin kay Ninja, no? Kasi pag nakuha to mamaya, bukas wala na, hindi ko na siya makikita ng umaga. Ito na rin yung huling daan niya dito sa mga kalsada ng Lincoln Heights. Kinabit ko ulit yung stock pipe nitong Ninja, no? Para kasi kagabi nung nandun sa bahay yung buyer. By the way, yung buyer ko si Mr. Peter Humonong from Rizal. Ay, Muntinlupa pala, pero nagstay sila kagabi sa San Fernando, kaya ayun, mabilis siya nakapunta. So nag-meet kami kagabi, in-inspection niya na tong bike. Actually nagbayaran na kami kagabi, kaya lang umulan kasi, nang paalis na siya umulan. Hindi niya madadala yung motor, kaya babalikan niya ngayon. So syempre binawi niya ulit yung pera. Pero yung mga documents namin naka-prepare na lahat, tapos nakita niya na rin tong condition ng motor. So far wala naman siyang naging problema. And sa dinami-dami naman ng binenta ko ng motor, mga naging motor ko dati, lahat sila goods. So walang naging problema kasi maingat tayo sa motor eh. Pagkabayad niya nito, pag nagkabentahan kami, most likely maghihintay ako ng tamang panahon para makabili ulit ng motor natin, kasi iipunin pa natin yung pandagdag. So ayan, pag-iisipan nating mabuti kung mag-i-stick ako sa 400cc up or babalik ako sa underbone. Yan ang kino-contemplate ko. Yun yung isang yun yung isang point of discussion lagi pag bibili ng motor. Lalo na ngayon, nasimulan na nating mag big bike. Marami na tayong nakilalang naka big bike. Tapos yung mga tropa nasanay na rin na big bike. Kung bibili ako ng underbone, magtataka sila. Kung mag-upgrade naman ako, wala namang problema. Pero it comes to more considerations dahil yung pagbili ng big bike, marami kang dapat isipin dyan eh. Unang-una na yung price, syempre. Hindi naman tayo pareho nung iba na konting utot lang, may pera na. So yung idadagdag natin dito, kailangan ko bang ipunin. So yun, hindi tayo nagbabrag na nakabili tayo ng 400cc na motor. Kung magpapalit tayo ng mas malaki, big bike. Actually nung hindi pa ako nakakabili ng ganito, talagang luxury to eh. Kaya lang naman talaga ako nag-effort na bumili ng 400cc para makapasok ako ng expressway. Primarily necessity ko yan eh. Kasi ito nyo, yung dadaanan ko, eto papasok ako ng work. Kung doon ako dadaan sa labas, additional time, additional cost ng fuel, saka syempre yung maintenance mo mas mataas pag mas malayo yung tinatakbuhan ng motor mo, road condition pa.
Pero talagang ang factor dyan is yung convenience mo sa yung time. So yun, bakit kung pinag-iisipan mabuti, marami akong kino-consider. Unang-una, balik tayo sa underbone. Pag nag-underbone ako, simplihan na lang natin. Mura, madaling i-maintain, madali ang pyesa, mura ang pyesa, madaling ibenta, di ba? So sa underbone hindi tayo gagastos ng 200,000. So most likely magiging expenses lang natin diyan less than 200,000. Maganda na yon. Dahil sa motovlogging masyadong naging hype yung masyadong naging hype yung big bikes. So naging mentality tuloy ng mga riders ngayon, basically dito sa Pilipinas, no, na mas maganda kung naka big bike ka. Pero for me, tulad nito reality, etong Ninja 400 kayang tumakbo nito ng 200 plus kilometers per hour. So ang nagagamit ko lang, kung nakikita ninyo sa speedometer ko, ayan, 80. Kung sumampa man ako ng 130, 120, madalang 150, very rare na yon. Talagang hindi ako sumasampa ng 150. Eto, bonus na lang talaga dahil na-enjoy ko yung pagdaan sa expressway, saka yung convenience dito. 400 is enough. Ayan yung borderline natin para sa mga masang Pilipino. Ngayon kung pag-uusapan naman natin is riding, mga pre, yung mga underbone saka scooter kung saan saang lupalop ng Pilipinas nakakaabot, di ba? So hindi natin pwedeng sabihin na kailangan mo ng malaking motor para makapag-rides ka sa mga ganitong lugar, di ba? Hindi naman. So ako, kino-convince ko yung sarili ko kasi honestly, ang heart ko is nasa 1000cc or higher displacement. Pero syempre, nandito ako sa point ng ng planning. So iniisip ko mabuti. Kaya kung bibili ako ng mas malaki, talagang mas gastos pa. So I'm planning 650cc, 700. Kung meron nga lang 500 na inline 4. So yan din kasi ang dream natin, inline 4, no? So yun, definitely ang gusto natin kaya tayo nag big bike is makapasok sa expressway. And then para maging full-fledged yung pagiging big bike nya, kailangan 400cc up plus 400cc and up plus naka inline 4. So yun yung yun yung preference natin pagdating sa big bike. Pero yun nga, sabi ko, 400cc na twin cylinder, etong Ninja 400 na to, this is more than enough para sa mga gusto mag big bike, di ba? Ngayon kung sasabay tayo sa mga 800, ganto ganyan, mataas yung maintenance, mataas yung cost nung motor, mataas yung fuel consumption, etc. etc. Ang accessories mahal. Yan, di ba? Although meron tayong capacity kahit papaano na itawid yung panggastos na yan, medyo iniinda rin natin. Hindi naman kasi tayo mayaman. Ako pa ulit-ulit ko sinasabi, saka big bike lang ako, pero hindi ako mayaman. Hindi ako nagpapanggap na mayaman, ha? Na big time pareho nung iba dyan. So in consideration ko palagi is yung practical side, financial, syempre yung financials i-consider natin dyan, at saka yung kasama na natin yung leisure. Paghahaluin mo yan yung passion mo at saka yung capacity mo na gumastos. So lalaro tayo sa gitna. Kung babalik naman ako ng underbone, mag-i-scooter ako most likely, no? Iniisip ko yung iba, maraming magaganda, XSR, scooters. Siyempre mag-scooter na tayo, no? Maraming 160cc na scooter dyan na magaganda yung takbo nila. So eto, malapit-lapit na tayo sa office. So hanggat di tayo nakakabili ng motor, pag-aaralan natin kung ano yung bibili natin ulit. Tatabi muna natin yung pinagbentahan, syempre, para hindi naman magastos. So kitang kita nyo naman, no? Sir Peter, ayan, panoorin mo tong vlog na to. Pag nakuha mo na yung motor, makikita mo kung gaano kaganda tumakbo tong Ninja na to.
at gaano siya kaayos, gaano katahimik. Pwede kong bitawan ng hindi siya nagwiwiggle. So ibig sabihin wala siyang crash. Yan, nakakita. Parang pagka nakakabit yung yung stock pipe, parang mas malakas sumatak eh. Kasi yung mga exhaust singaw. Oh, malaki yung Wala yung back pressure niya, nawawala. Tapos mas malaki yung akin na kinakain. Open, tabi mo na to. Boss Pel, kailangan ko na mahiwagang pirma mo. Bakit? Witness ka na okay naman na sa'yo yung dalawa, no? Dalawang kopya. Tagalawa tayo dito sa original. Ito yung open. Apat na sets yan. Tapos dito tagalawa tayo. Sige, dalawa. Paano na lang? Katibayan na Saan ako? Dito? kahit saan. Dalawa kasi yung witness lang naman. Thank you sir. Oh, ingat sir, ingat. Salamat. Hindi ba sinisita sa expressway ang ganyan? Hindi naman. Basta nakakuha. Saan na nga ito eh? Naroon ko lang eh. Oo nga eh. Sa box ko eh. Sige sir, ingat. Sups, ayun na si Kenshin. Dinala na ni Sir Peter bago niya order. So long my big bike. So that's all for this video today. Nabenta na yung ating motor, kaya planning tayo ngayon kung ano yung susunod na step natin sa motorcycle. So hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat sa panonood ninyo, and always ride safe po sa mga motor dyan, and God bless. May bumubusina pa sa likod yung mga boss ko.